At ngayon po ay Mother's Day, special day sa mga nanay. Kaya po ako ang narito at tatayo sa inyong harapan. Amen? So, ang ating pong binasa kanina na scripture from Isaiah, reference po yun ng talagang scripture natin ngayon. Isa po yan sa scripture. Sabi ko, Lord, ano ba ang related scripture doon sa aking i-share ngayong umaga? So, binigay ng Panginoon itong Isaiah na kung ang isang ina na nagpasuso sa iyo ay malimutan ka, no? At maaring mangyari yon, pero ako na iyong Diyos, hindi kita kalilimutan. Amen? So, ganoon katindi ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang mga nanay natin, hindi tayo kayang kalimutan, no? Very sacrificial yung pagmamahal ng isang ina. Pero higit pa sa pagmamahal ng isang ina, ay meron tayong Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? Sabi nga, malimutan man tayo ng ating mga nanay, hindi tayo kalilimutan ng Panginoon. Kaya meron kang assurance na may nagmamahal sa iyo. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, may nagmamahal sa iyo. Praise the Lord. Hallelujah. So, yung ating pong scripture ay from the book of 1 Thessalonians. Pasensya na po kayo kasi talagang hindi ako ganoon kateki pa. Salamat na lang sa ating mga young people na nag-aayos ng PowerPoint. Kagabi, habang pinag-aaralan ko yung ginawang PowerPoint, may mga gusto akong idagdag. Hindi siya katulad ng papel. Na pwede mong isingit na lang, di ba? Pagdating sa PowerPoint, iba. Sabi nung anak ko, Mama, mag-download ka lang ng Canva, tapos pipindutin mo yung edit, ganyan. Di sinubukan ko, nakapag-download naman ako. Nung nag-i-edit na ako, salit na isang letra lang ang nabura lahat. Kaya sabi ko, okay, hindi ko na i-try, kailangan pag-aralan ko pa ito. Sabi ko, balik ka na lang uli doon sa ako na bahala. Ako na bahalang magsingit. Okay, so ang ating pong topic today, magpatibayan tayo gaya ng isang ina. The golden example of a godly mother. Unang Thessalonica 5:11, kaya't magpalakasan kayo sa isa't isa at magpatibayan kayo gaya ng inyong ginagawa. No? So, sa English, be an encourager and a builder, no? To one another. So yun po yun. Katulad ng ginagawa natin ngayon. Tayo muna ay manalangin. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat sapagkat ang inyong pangako, kapag 2 o 3 nagtipon sa inyong pangalan, naroon kayo sa kanilang kalagitnaan. Kaya Lord, we welcome your presence, O God, in our needs sa umagang ito. Salamat po sa oras ng pananambahan na kami po ay nakipagniig sa inyo at nasamba namin kayo sa Espiritu at katotohanan. Thank you for touching our hearts, Lord, touching our soul, O Lord. At ngayon po sa aming pong sama-samang pakikinig ng iyong salita, mangusap po kayo sa amin, Panginoon. Turuan niyo po kami ng mga bagay na bagamat Mother's Day ang aming sineselebrate, ito po ay merong spiritual na kahulugan, Panginoon. At yun po ang nais ninyo, na kami po ay mapatatag, mapatibay, mapalakas, Panginoon, upang yung layunin niyo sa aming buhay ang siyang mangyari. Salamat o Diyos, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang oras na ito. Thank you, Holy Spirit. Gamitin niyo po ang inyong lingkod. I pray for your wisdom. I pray for your anointing and boldness, O God. I pray for the spirit of clarity that I will speak forth your word with wisdom, O God, and anointing, Father. And meet your people
Patagpuin niyo po ang bawat isa because we are your people, we are your children, you are our God, you are the head of this church, Lord Jesus. Speak to us, Panginoon. Mula sa kaibuturan ng aming puso, alam niyo po, ang laman nito, maging ng aming isipan. Kaya pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa inyo, sa oras na ito, in the mighty name of Jesus. Amen, amen, amen. So yung unang Thessalonica, chapter 5, verse 11, magpalakasan kayo sa isa't isa. Magpatibayan kayo gaya ng inyong ginagawa. So yung ating pong pagtitipon-tipon every Sunday, isang paraan po yun na tayo ay nagpapalakasan. No? Ikaw ba'y lumalakas kapag nakikita mo yung katabi mo? Every Sunday, pag nakikita mo nandyan siya, present siya, no? Napapalakas tayo, napapatibay tayo, lalo na kung alam mo na ang iyong kapatid ay may pinagdaraanan. Amen? O so huwag ka muna lumingon sa katabi mo. Huwag mo munang tingnan kung may pinagdaraanan. No? Lalo tayong napapatibay at napapatatag, no, sa presensya ng bawat isa. Kaya nga, sabi sa Hebreo, wag daw nating kaligtaan, no, yung pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng marami. Sa pagtitipon ng mga mananampalataya, ay naroon yung pagpapalakasan. Amen? Nakakakuha tayo ng kalakasan. Alam niyo ba na kapag tayo ay sumasamba sa Panginoon, yung ating pagsamba dito, pagpupuri, pagsayaw, napapalakas po tayo. Napapalakas tayo. Nai-encourage tayo. Lalo na may mga panahon na pumupunta tayo sa church na para bang hila-hila mo yung paa mo. No? Nararanasan niyo ba yon? Na pumupunta ka sa church na hila-hila mo yung paa mo. Pwedeng literal kasi may gout ka. Or pwede naman spiritual, no, ang bigat na pupunta ka sa church. Pero kapag nandun ka na sa pananambahan, sa pag-aawitan, kahit na hindi mo feel, dahil nakikita mo na ang mga kapatiran ay masaya, na-encourage ka na mag-worship. At kapag tayo ay sumamba na sa Panginoon, nararamdaman mo yung touch ng Panginoon. Amen? Nararamdaman mo yung touch ni Lord. At nai-encourage ka dahil alam ng Panginoon kung ano ang laman ng puso mo at ng isipan mo. Kahit na hindi alam ng kapatid mo, akala ng kapatid mo okay ka lang. Pero si Lord, alam niya ang kalagayan mo. Pero kahit na gano'ng katindi, kabigat, kahirap, ano yung sitwasyon, kapag nag-worship ka pa rin sa Lord, that is a sacrifice of praise. Yung bang madaling sumamba sa Panginoon kapag well and good, lahat, di ba? Madaling magtaas ng kamay, madaling sumayaw. Pero kapag ang bigat ng iyong pasanin at nakakataas ka pa rin ng kamay, that is a sacrifice of praise. That is a genuine praise sa Panginoon. Na sinasabi mo, Lord, kahit na ganito katindi ang padala-dala ko, ang pasan-pasan ko, still, you are worthy to be praised. Amen? Karapat-dapat pa rin ang Panginoon. So, hindi tayo nakabase lang sa circumstansya natin pag sumamba tayo sa Panginoon. Hindi ka sumasamba kay Lord kapag gusto mo lang. No? Eh, gusto kong sumamba. Gusto samba ko. Pero what if kung feeling mo, hindi mo gustong sumamba sa Panginoon, pero kailangan pa rin sambahin natin si Lord. So, merong breakthrough kapag ginawa mo yon. Amen? At kapag ginawa po natin yon, talagang yung pagpapala ng Panginoon ay bumubuhos. Sapagkat sa corporate worship sa Panginoon, nagbubuhos ang Panginoon ng pagpapala. Ano yung pagpapala? Kagalingan, kalakasan, kagalakan, provision. Minsan pumunta ka sa church, walang-wala ka. Iniisip mo yung pambayad ng utang mo, pero inuna mo si Lord kasi sabi ng salita ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Sumamba ka pa rin kay Lord.
Minsan yung iba, pamasahe lang ang dala. Pero sumamba pa rin sa Panginoon. Pero ang Panginoon, habang ikaw ay nag-worship, sumasamba sa Kanya, kumikilos ang kapangyarihan ng Panginoon upang katagpuin ang pangangailangan mo. Amen? Naniniwala kayo doon? Hallelujah! Ako po ay naranasan ko po yan. Kasi ang puso mo, ibinigay mo sa Panginoon. Na Lord, uunahin kita, ang kalooban mo, at pangako mo, when you declare, kaya napakahalaga po yun, when you declare the Word of God, the promises of God, when you declare it by faith, at ginawa mo, nilakaran mo, something good is going to happen. Amen? Kaya yun po yung buhay natin bilang mga mananampalataya. Okay? So magpalakasan. Next na. Yon, kasi ngayon ay Mother's Day. Nakita ko lang po yan kanina. May nag-post sa akin. So, pinost ko na kasi natuwa ako eh. Sabi ko, "Hoy, Mother's Day. A mother's love is the echo of God's heart." No? Sacrificial, steadfast, hindi nagsasawa, go, 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 and full of grace. Punong-puno ng grasya. Laging nagpapatawad, laging umaasa. Okay? Hindi nawawala ng pag-asa. Yan ang puso ng isang nanay, which is, alam natin, na nagmula po yan sa ating Panginoon. Amen? Being a mother is a gift. No? Kaya kung ikaw ay nanay, that's a gift from God. Hindi lahat ay nagiging biological, nagiging nanay. No? Sa panahon natin ngayon, marami akong kakilala, mga pastor pa, wala silang anak. Nagpipray silang magkaanak, di sila nagkaanak. Pero hindi yun ang purpose ni Lord. Ang purpose ni Lord, spiritual sons and daughters. So sila'y nag-focus sa ministry, marami silang anak, spiritual na anak. So merong iba't ibang kaparaanan ng pagiging nanay. Yun yung pwedeng nanganak at pwedeng hindi. Okay? Merong spiritual motherhood na tinatawag. So kaya, pasalamatan natin ang Panginoon kung tayo ay nanay. Amen? At kung ikaw ay may nanay, sino may nanay dito? Of course, lahat tayo may nanay. Lahat tayo ay may pinanggalingan, no? May nanay. So magpasalamat sa Panginoon. Kung si nanay ay buhay pa, opportunity na i-appreciate siya habang buhay pa. Amen? At kung si nanay naman ay umuwi na sa Panginoon, ipagpasalamat sa Panginoon ang mga alaala. Na minsan nagkaroon ka ng isang nanay na naging halimbawa, naging mabuting halimbawa sa iyong buhay. So ang ating pong pastor ngayon ay nasa Tanay, Rizal. Anak, nalagay mo ang picture? Yan, okay. So yun po yun. So nandun po siya ngayon, in-invite po siyang mag-speak doon dahil second year anniversary po nila. Okay. Hindi ba kayo nagtataka? Anong nakalagay doon? Promised Life of Jesus Christ Church. Maris Chapter. Sa Tanay, Rizal po yan. Uy, meron na tayong daughter church. Sa Tanay, Rizal. Ang kanila pong team, etong second year nila ay Be Brave, Share Jesus, and Save. Romans 1:16. So, kaya po, yung ating surprise mamaya para sa mga mama, binigyan din po natin sila. Okay? Galing po dito sa church. Sabi ni Esther, "Ma, ang nakalagay doon, Promised Life, from Promised Life of Jesus Christ Church." Sabi ko, "Anak, Promised Life of Jesus Christ Church din sila." Sabi ko, sila yung ating daughter church doon. Amen? So, spiritual daughter yon. Unknowingly, hindi natin alam dito na meron pala doon na nag-pioneer ng church, isa sa
spiritual daughter ni pastor at pinangalan niya yung church, pina-adapt po sa atin. At tayo naman, we're desiring na itong taong ito ay makapanganak tayo ng isang church sa Naik. Amen? We're praying for Naik. No? Sapagkat may venue na po, merong nagbigay ng lugar na pwedeng gamitin na maging gawain po doon sa Naik. Okay? So, tayo po, bagamat meron tayong mother, meron din tayong spiritual mother. And this church is our mother church. Amen? So, dito po, tinuturuan tayo, hinuhubog tayo para maging wangis at larawan ng Panginoon. Okay? Ako po, nung ako'y nakakilala sa Panginoon, that was 1988, ang mother church po namin ay sa Cubao. No, ang church na dinadaluhan po namin doon ay Asian Christian Charismatic Fellowship under Pastor Jaren Lapasaran. Lord willing, itong year na ito, ma-invite natin si Pastor Jaren Lapasaran dito. Kasi po siya ay nasa US na siya, nakabase sa US. Pero dumadalaw po siya dito at nagpipreach sa mga churches ng kanyang mga anak din sa pananampalataya at isa kami sa anak niya sa pananampalataya. So, ma-meet ninyo siya, lolo na. Spiritual lolo na ninyo siya. Okay? So, yun po. Kaya patuloy lang tayo na magpatibayan, magpalakasan sa isa't isa. Amen? So, next na. Kaya po ang ating pastor ay nandoon. Okay. Ngayong Mother's Day, ipinagdiriwang natin hindi lang ang mga nanay sa ating pamilya, kundi pati na rin ang spiritual na katangian ng isang ina. Mapagpalakas, mapagpatibay, at mapagbigay lakas. Amen? So ang mga nanay nagpapalakas at nagbibigay ng tibay sa kanyang buong sambahayan at mapagbigay lakas. May kasabihan nga tayo sa Pilipinas, ang nanay daw ay ilaw ng tahanan. No? So dahil ngayon ay May, we celebrate Mother's Day. Pag June naman ay Father's Day. Haligi naman ang tahanan. Okay? So ang bawat miyembro ng pamilya ay meron talagang kanya-kanyang function na ginagampanan. Ang nanay, ilaw, ang tatay, haligi. Ano ang mga anak? Ha? Ha? Ano ang mga anak? Ha? Ano daw? Hindi naman. Kasiyahan. No? Kasiyahan sa buong sambahayan. Of course, kung walang anak, syempre malungkot, di ba, ang buhay ng mag-asawa. Okay? Pero alam naman natin at the end of the day, kung nagsimulang dalawa, sila pa rin. Mag-aalisa, sila pa rin dalawa. Okay? Kaya talagang yung mag-asawa is iba rin ang relasyon na binibigay ng Panginoon. Ito rin ang mensahe ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika. Magpalakasan at magpatibayan sa isa't isa. Tunay nga ang puso ng isang ina ay larawan ng isang matured na Kristiyano. Alam niyo po, si Pablo, yung sulat niya na ito sa Tesalonika ay isinulat niya noong mga panahon na ang church sa Tesalonika ay persecuted ang mga Kristiyano. Ito yung ang mga Kristiyano ay pinahihirapan kapag alam na ikaw ay follower ni Jesus, pinapahirapan, hinahagupit, tinutorture, at yung iba ay humahantong pa sa kamatayan. Kaya nalulupaypay ang pananampalataya ng mga Kristiyano sa Tesalonika. Sa panahon natin ngayon, kapag ikaw ay born again, very proud pa tayo, di ba? Di ba? Umaawit, sumasayaw. Lalo na sa bansa natin, meron tayong freedom of religion. Pero sa ibang bansa, we're praying for China. No? Narinig niyo ba? We're praying for them.
At doon po sa lugar nila, ang mga churches ay underground churches. Sapagkat bawal sa kanila ang lantarang, no, pag-share ng gospel. Kapag ikaw ay nahuli, lalo na ang mga pastor, kapag nahuli na nangangaral, yun po ay kinukulong at hinahagupit. No, hinahagupit ng latigo. Ganoon. So hindi biro-biro yung kanilang sitwasyon nung sinulat ni Pablo ang sulat na ito to encourage the believers na magpatuloy, maging matatag, maging matibay. Tayo nga dito sa Pilipinas, malaya na tayo. Walang pumipigil sa atin. Diba? May pumigil pa sa inyo kanina nang pumunta kayo dito? Wala namang humaharang sa inyo, di ba? Wala. Pero minsan ang hirap pa rin. No? Nasa bansa na tayo na malayang sumamba sa Panginoon, malayang magbasa ng Bible, malayang manalangin kahit saan, pero hirap pa rin tayo. Papaano na sila na lantaran na bawal? Sa Middle East, bawal ang Bible. Diba? Pag nakhuli na nagbabasa ng Bible, pinaparusahan. Okay? Pero yun ang kanilang pagsubok. Kaya ang sabi ni Pablo, magpatibayan tayo at magpalakasan. So tayo sa atin, personal na buhay, marami din tayong struggles. Pero kapag tiningnan natin sa malawak na pananaw, yung iba nga mas matindi pa. Ibig sabihin, katiting lang itong aking problema. No? Kaya lang, yung katiting na yon, napapalaki kasi nakatutok tayo doon sa problema. Amen? Kapag hindi na tayo nakafocus sa Panginoon at nakatutok sa problema, na mamagnify yung problema. At lumiliit si Lord. Lumiliit ang pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya kailangan fix your eyes on Jesus. Amen? Fix your eyes on His promises. Fix your eyes on His Word. Read the Word of God. As a believer, ito po yung ating manual sa buhay. Amen? Gaano mo kadalas binabasa yung manual na ito sa buhay? Anong ibig sabihin nga ng Bible? Ha? Believers' instruction before leaving earth, di ba? Ito yung instruction natin. Habang tayo ay nasa mundong ito, sinabi na ng Lord lahat ng kanyang bilin, babala, encouragement sa atin. Nakalagay na po dito. So, gano'n natin madalas basahin. Seriously, ako po, itong lately, hindi ako madalas makapag-devotion. Kasi po, meron kaming pastors 24/7 prayer chain. We are praying for the 7 continent of the world. Naka-assign po kami sa Asia. Ang aming pong bansa ay Asia. Ano ba yung mga continent? Ano yung 7 continent? Sige nga. Asia, Africa, Antarctica, Europe, North and South America, and Asia. Okay? So yun yung 7 continent and we're praying for that, no? At kami pong mga pastor, buong bansa po kami yon, Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat po sa gadget, no? Nakakaroon kami ng Zoom prayer chain. 24/7 may nagpi-pray po. And ang part po namin ay Asia. Because naka-assign kami sa China. Nung una, ang hirap mag-pray. Ang hirap mag-pray. Aaminin ko talaga, nag-struggle ako sa pag-pray.
Sabi ko, Lord, ba't ko ba pinagpipray itong bansang ito? Talagang lumalaban sa amin. Gusto kami sakupin. Di ba? Ganun, no? Nag-ano yun na mayroong parang remorse. Pero later on, nag-speak sa akin ng Lord na siya'y namatay para sa lahat. Okay? Wala siyang tinatangi. Wala siyang tinatangi. So, kaya sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng compassionate heart. Alam niyo po ngayon, sa biyaya ng Lord, nai-enjoy ko na sila'y ipag-pray. Kasi unti-unti, nagkakaroon na ako ng compassion sa kanila. Na kung hindi sila makakakilala sa Panginoon, napakarami nila, no, na pupunta sa dagat-dagatang apoy. Amen? And truly enough, prayer is powerful. Amen? Makapangyarihan po ang panalangin. At ngayon po, by October, meron pong mission sa Macau, yung team namin. We're going to Macau. Pero hindi pa po ako nagsasabing yes. So, pupunta ng Macau kasi nag-open si Lord ng door na magkakaroon ng evangelistic crusade po doon. Yung isang church doon, sila yung nag-host at in-invite kami. Sabi ko, Lord, kung will mo, you will provide. No, you will provide. So, waiting pa kung anong kalooban ng Panginoon. So, God is working, no? Kaya, sa panahon na ito ng buhay ng Thessalonica, kahit na ganoon katindi yung persecution, patuloy pa rin silang in-encourage ni Pablo. Magpalakasan sa isa't isa. So, tayo din as a church, kailangan magpalakasan sa isa't isa. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, okay ka lang ba dyan? Yan, no? Next. So, meron po tayong 3 puntos. Ayan yon. Sa gitna ng sige, basahin ko lang. Sa gitna ng pagsubok at paghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, panahon pa yan ng Thessalonica ha, nag-aantay na sila sa Panginoon. Pinaalalahanan ni Pablo ang mga mananampalataya na mamuhay sa liwanag at huwag mawala ng pag-asa. No? Mamuhay pa rin sa liwanag. Patuloy lang. No, patuloy ka lang. Gaya ng ginagawa ng isang ina sa kanyang anak, tinuturuan tayong maging source ng encouragement at lakas sa isa't isa. Amen? So ang mga nanay, alam natin na hindi yan madaling mag-give up sa kanyang mga anak. Tama ba? Merong kakaibang, di ba yung pusod? Di ba yung pusod ng nanay at anak, no? May kakaibang kapangyarihan, yung tie, no? Yung pusod ng nanay at ng anak. Kaya ang nanay, talagang hindi siya ganoon kadaling mag-give up para sa kanyang mga anak. So, ganun din ang church, hindi tayo madaling mawala ng pag-asa, no, sa bawat isa. Alam nating si Lord ang siyang nagbabago ng puso't isipan po natin. Amen? Hindi tayo, no, hindi tayo. Si Lord ang nagbabago. Siya ang nag-aayos ng ating buhay patungo sa pagiging wangis at larawan ng Panginoon. Kaya ini-encourage natin ang bawat isa. Dumalo sa gawain, mag-worship sa Lord ng sama-sama, magbasa ng Bible, manalangin, mag-fellowship sa isa't isa, sapagkat merong kakaibang apoy na ibinibigay ang Panginoon kapag yun po ay ginagawa po natin. Okay? So meron po tayong 3 punto. Yan. Number 1, ang puso ng ina ay nagpapalakas ng loob. Encourages. Sabi mo nga, puso. Puso. Hindi pa ganyan, heart you. Puso. Okay, next. Ang kamay ng ina ay nagtatayo ng buhay. Nag-i-edify. Okay? Di ba sabi, iba yung haplos ni nanay? Di ba? So, ang kamay ni nanay ay nag-i-edify. Okay? Next, number 3, buhay ni ina ay nagbibigay inspirasyon. It empowers us. Okay? So yan po yung 3 punto. Bagamat nanay, pero as a believer, as a Christian, ganun din po tayo. Okay? So number 1, sabi doon,
Ang ina, kahit pagod, marunong magpalakas ng loob. Sa bawat pagkatalo ng anak, may salita siyang nagbibigay pag-asa. So, alam po natin yan mga nanay. Tayo ang nauunang gumising at tayo pa rin ang huling natutulog. Tama ba yun? So, kahit na, ay, sa tulog hindi sure. Yun nga, nahuhuling tulog, huling natutulog at unang nagigising. Okay. So, nandoon yung ating talagang pagmamanage sa buong tahanan. No? Pagmamanage sa buhay ng ating asawa, pag-meet sa pangangailangan, at ganun din sa mga anak. Okay? Kaya naroon ang puso mo. Alam niyo po kung walang pag-ibig, hindi natin magagawa ang mga bagay na ginagawa ng isang nanay. Tama ba? Because of the love of a mother, kaya niya nagagawa yun. No, yung magpuyat, gumising ng maaga, nagluluto. Naalala ko, nung maliliit pa yung mga anak ko, madaling araw pa lang, kasi susunduin ng school bus, gising ka na, nagpe-prepare ng pagkain, nagpapainit ng tubig, papaliguan mo, ihahanda ang baon, tapos natutulog pa yung anak mo, pinaliliguan mo. Yung bang, ano pa siya, di ba? Alam yan si Sister Pang, kasi yung anak namin magkasunuran niya pag sinusundo ng school service eh. Pero lahat ng yon ay nagagawa dahil merong pag-ibig. Amen? So talagang yung pagmamahal, may ibang push. May ibang push na ginagawa, no, upang magawa natin yung mga dapat nating gawin. And even as a believer, kapag may pag-ibig, nagagawa mong mag-encourage sa iba. Tama ba? Kahit na minsan, dumadaan ka rin sa pagsubok. Kasi wala namang taong walang problema. Tama ba? Lahat ng tao may problema. Sino dito walang problema? Bibigyan natin. Joke lang. Lahat tayo may problema. Iba-iba nga lang siguro yung level, yung degree, at kung paano natin ito hinaharap. Okay? Sa buhay. Pero, sabi dito, merong puso, no? Merong pusong ina na marunong magpalakas ng loob kahit na minsan pagod. No? Meron pa rin siyang word of wisdom na masasabi, na ma-encourage yung kanyang mga anak. Okay? Meron akong napanood sa TikTok ba? Natutuwa lang ako. Kasi yung nanay, linis ng bahay. Linis ng linis. Yung anak naman, pagkakain, iiwan lang yung kanyang kinainan. Kakain, tapos iiwan yung kinainan. Pag punta ng nanay sa lamesa, nakita yung iniwanan. Si nanay, dakdak na ng dakdak. Pinakain ka na nga, hindi ka pa nagligpit. Ano ba naman yan? Ano na sinabi ni nanay? So yung anak, nakikinig lang naman dun sa nanay. And then afterward, yung anak, lalapit sa nanay. Pinakita yung sa Lazada ba yun o Shopee. Nay, anong gusto mo ba to order? para yung nanay niya, yung galit ng nanay niya, nilalambing niya para mawala. Okay, so, hindi anak, mahal yan, ganyan. Hindi nanay, ako bahala dyan, bibili kita. Hanggang bandang huli na pahinon, sige namang anak. So yung mga ganun ba? So alam naman natin, ang mga nanay natin, dahil sa pagod, no, minsan, ganun lang yon na ilalabas sa bibig. Pero, as a mother, we need also to be watchful, no, sa mga sinasabi natin. Okay? Minsan, we need to do a little compromise na alam natin ang bahay, gusto natin malinis, gusto natin pero alam niyo po, kapag may maliliit kayong bata, ang hirap talagang i-maintain na malinis ang bahay. No? Minsan yung pagkalinis mo, after paglingon mo, ayan na naman ang kalat, no? So, subok ko na rin yan nung maliliit pa yung mga anak namin. Pero as they grow up at natuturuan sila, no, natututo po sa buhay. No? So, yun talaga ang part natin
Bilang mga nanay, teacher, tayo ang unang teacher sa mga anak natin. Bago sila pumunta sa school, naturuan na natin sila ng mga basic things sa loob ng bahay. Pero sabi nga, ang mahalaga ay yung tao, hindi yung bahay. Okay? So kaya kailangan maging considerate din tayo sa mga anak natin. Okay? Matalino, sabi sa Kawikaan, matalino ang kanyang pananalita at may kagandahang loob ang kanyang turo. Yan po ang isa sa virtue ng isang mabuting may bahay na nakalagay po sa Proverbs 31. Okay? Next na. Sa church, maging katulad tayo ng isang ina, nagbibigay lakas sa mga nawawalan ng gana. Nawawalan ka na ba ng gana? Dumating ba sa buhay nyo na nawawalan kayo ng gana? Aminin. Okay. So may pagkakataon na pumapasok po yun, no, na nawawalan ka ng gana. Pero bago ka mawalan ng gana, may mga pinagmulan po yan. No? Kaya dapat maging aware po tayo. Nung ako po'y bagong mananampalataya, isa po sa secret na ako po ay nagtuloy-tuloy sa aking journey, hindi ko po naranasan ang mag-backslide sa biyaya ng Panginoon. Since then, nung 1988, dire-diretso po yung aking level ng paglago sa Panginoon. Sabi ko nga, 1984 nakakilala si Pastor, 1988 nakakilala ako. 2 years, tama ba? 2 years yung kanyang, 4 years yung kanyang agwat sa akin bago ako nakakilala doon sa the same church sa Cubao. Pero mula po noon, dire-diretso po yung aking growth. 1988, 89, na bautismohan. 1990, nasa Baguio. Nag-mission na ako kaagad. Nag-volunteer ako as a missionary sa Baguio kasi naglumindol, yung pinakamalakas na lindol noon sa Baguio. Nandun kami sa Burham Park, nagbibigay kami ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol. And then sumunod, pagbaba ko ng Baguio, nag-pioneer kami ng church sa Valenzuela. At doon, tinrain ako ng Panginoon. Lahat ng ministry na hawakan ko, maliban lang sa men's department. No, nahawakan ko ang children, ang youth, ang women's, ang music ministry, ang program coordinator, lahat nahawakan ko. Bible study group, mga bahay-bahay, bina-Bible study namin. Tuloy-tuloy po yun. Hanggang kami ay nag-asawa ni Pastor, Mindoro, nag-mission sa Mindoro for 6 years. Minsan papakita ko sa inyo yung picture namin sa Mindoro kasi nakita ko yung mga old pictures namin with the Mangyans, no? Papakita ko po sa inyo diyan. And then from there, napunta kami ng Imos, and from Imos, napunta kami ng Dasma. At here in Dasma, nung nag-mission si Pastor sa ibang bansa, di ba kinikwento niya na nag-ikot siya sa 50 state, nag-ikot siya sa buong Pilipinas. Nag-pray ako kay Lord, Lord, loobin mo ba na magpa-pioneer kami? Kasi hindi namin tinanggap yung offer sa COG. Sabi ko, Lord, magpa-pioneer kami. That's then na nag-pray ako sa Lord, sabi ng Lord, yes. At sinabi ko kay Pastor, mag-pioneer tayo. No, nag-decide kami mag-pioneer, nag-open ang SOS, ang Assemblies of God. First time na nag-open dito sa Cavite at tayo po yung sinuportahan nila. Yun po yung nag-start tayo dyan sa 7-Eleven. At isa sa na-harvest doon ay si Kuya Lester. Yehey! Parang si Kuya Lester na lang ba natira? Sino pa? Sister Cathy? Oo. Sa SOS, si Lester lang ang naiwan. Wala na. Sister Cathy kasi, bagamat nandoon, pero hindi siya sa SOS ka rin ba, Kat? Hindi. Dumalo na lang siya after ano. So, yun po yun, no? So, merong process ang Panginoon. Kahit na, ang secret ko, kahit na minsan, nakaka-experience ako na parang nang lulupaypay, nanghihina. Pero the more na I feel that, the more na lalo kong pinupush yung sarili ko na mag-worship sa Panginoon. Mag-pray, magbasa ng Bible. At kapag nakaka-feel na ako ng ganon, sinisearch ko na, Lord, meron ba akong pagkukulang? Meron ba akong nagawa?
na hindi kalugod-lugod sa'yo, I searched myself. No, na, Panginoon, search me. Kasi ayoko yung ganong feeling. Tama ba? Gusto niyo ba yung ganong feeling? Di ba no? Ang gusto mo mainit ka sa Panginoon. Yung every time na sasamba ka, nafe-feel mo yung presence ni Lord. Yung hindi ka lang basta umawit, kundi alam mong kinatagpo ka ng Panginoon. Amen ba? Wag po nating hayaan na kapag pupunta tayo sa church, yung bang nakaawit ka lang, no? Ang i-desire mo na kapag ikaw ay sumasamba sa Panginoon, nakatagpo mo si Lord. Kasi, buhay siya. Pinaparamdam niya sa iyo na kapag nag-speak siya sa iyo, mararamdaman mo yung presence niya. Every time, nung ako'y bago sa Panginoon, Lord, hanggang ngayon yun naman talaga ang pinapipray ko. Lord, every time na mag-worship ako sa iyo, speak to me, no, mag-reveal ka sa akin, touch me, Lord. Alisin mo yung panlalamig, panlulupaypay. Ayoko nung ganong feeling. Ayoko nung malamig, ayoko nung maligamgam. Gusto ko laging nag-iinit sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? And God is faithful. Mula noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang biyaya ng Panginoon. At ngayon po ay, dati po akong mahiyain. Alam niyo po, kung titingnan niyo yung ako before sa ngayon, tama ba, Pang? Dati akong mahiyain, homebody, hindi ako palalabas. Pero nung ako ay naging Kristiyano, isa sa dinil sa akin ng Lord yung pagiging mahiyain. Kasi yung pagiging mahiyain pala, minsan, nagiging proud ka rin sa sarili mo, no? Na hindi ka nakikipag-ano sa iba. Okay? So, dinila ko ni Lord doon na binago niya yung aking pananaw sa buhay. Na kailangan magkaroon ako ng, of course, hindi overnight, no? Dinidevelop ni Lord yung character natin, tinuturuan tayo. Pero unti-unti, in-expose ako ng Panginoon, and imagine, biro nyo, nasa leadership pa ako ngayon ng Section 4, no? Ng Assemblies of God. Na hindi ko alam bakit ako ang nilagay doon, pero alam ni Lord yon. Amen? At pinagkatiwalaan tayo. And God is good. Basta't magtuloy lang po tayo sa Panginoon, mahalin natin si Lord, makinig tayo sa Kanya, at sundin ang Kanyang salita, gagamitin po tayo ng Panginoon. Maging pagpapalakas po tayo sa isa't isa. Amen? Amen. Okay, next na. Pangalawa, ayan, meron pa pala. Tulad ng nanay na sumisigaw ng, kaya mo yan, anak, habang tumatakbo ang anak sa huling pwesto, minsan, isang salita lang ng pagpapalakas ay sapat na para hindi bumitaw ang kapatid sa pananampalataya. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kayang-kaya ni Lord yan. Amen? Next, hallelujah. So, mula sa puso, sa kamay naman, no? Ang kamay ng isang ina. Okay, tingnan mo nga yung picture, anak. Yon. May nagpadala din sa akin yan kanina. Natuwa ako. Medyo blurred lang kasi yung pinadala niya sa akin gumagalaw eh. Gumagalaw. So, ang kamay ng isang ina. So, tayo po ay multitasker, no, mga nanay, okay? Minsan, habang nagluluto, diba, naglalaba, namamlansya, nag-aalaga ng bata, naglilinis. So, nandoon ang kasipagan. Tingnan mo nga ang mga kamay nyo. Masipag bang mga kamay yan? Okay. Hugis kandila ba yung mga kamay nyo? Hindi na. Hugis kandila. Dati, hugis kandila. Ngayon daw may tunaw-tunaw na. Okay. So, masisipag ang mga nanay. Okay? Kaya ang mga kabataan natin, kung kulang pa sa kasipagan, isa yan sa dapat na maging attitude ng isang nanay, masipag. At bilang mga mananampalataya, nire-require din tayo ng Lord na maging masipag. Okay? Sabi sa 1 Corinthians 15:58, huwag daw tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Dahil kapag gumagawa tayo ng mabuti,
meron tayong ine-expect na ani. Amen? Meron tayong pagpapala. Kasi sa kasipagan, may pagpapala na ibinubuhos ang Panginoon. Ang isang kamay na tamad. Meron bang ganon? Sorry for the word. No? Alam niyo po, walang blessing, no? Kahit na anong ilagay sa kanya, wala yun, butas lang yun. Pero kapag ang kamay ay masipag, resourceful, yun po yung isang karakter ng babae sa Proverbs. Siya po ay, nagbibenta, di ba? Siya ay nananahi ng damit ng kanyang ng buong sambahayan niya para pag panahon ng taglamig, meron silang susuotin. No, yung merong nagbabarter ng pagkain para hindi mawawala ng pagkain ang kanyang lamesa. And we know na ang mga nanay na resourceful, kahit nakokonti na lang ang pera, hindi pwedeng wala pa rin sa lamesa kahit itlog lang yan, di ba? Kahit na ano man lang yan, di ba? Ganoon ka-resourceful ang mga nanay. Okay? So sabi doon, kamay ng ina ay nagtatayo ng buhay. It edifies. Mga nanay, that's our opportunity and responsibility sa pamilya natin. No? Palakasin ang mga anak po natin. Okay, next. Hindi lang bahay ang binubuo ng isang ina, kundi buhay at karakter ng kanyang mga anak. Kung ano yung nakikita sa atin, yun din ang tinutularan, no? Yun din ang ginagaya ng mga anak. At kung ano din ang nakikita sa mga mananampalataya, yung mga bago na dumarating, yun din ang ginagaya. Okay? So talagang merong power yung nakikita. Kaya kailangan maging maliwanag yung ating ilaw. Kasi ang ilaw na madilim, di ba? Parang wala namang silbi. Ang ilaw na kikislap o andap, masakit sa mata. Mas mabuting huwag mo nang buksan. So dapat maging maliwanag ang ating mga gawa para po tularan ng mga anak natin. Okay, next. Hindi lang bahay ang yun. Okay, next, anak. Gamitin natin ang ating mga salita at gawa para magpatibay, hindi manira. Sapagkat sabi sa Santiago, life in death is in the power of tongue. Kung ano yung sinasabi mo, buhay yan or kamatayan. Kaya ingatan ang lumalabas sa ating mga salita. Kapag negative, puro negative, di ba? Pero kapag full of faith, aasahan mong ito ay mangyayari. May mangyayari na mabuti. Amen? Kaya ingatan po natin yung ating mga sinasabi sa ating mga anak. Merong isang kwento, merong isang pastor, dinalaw yung kanyang kaibigang pastor. Sabi niya, ilan ang mga anak mo? Sabi niya, 3. Ano ang trabaho ng mga anak mo? Meron akong isang piloto, meron akong isang engineer, at meron akong isang doktor. Nung tinawag yung mga anak, ipapakilala, kasi gusto makilala, tinawag isa-isa. Ito yung aking anak na piloto. Lumabas yung isang bata na 10 years old. Piloto. Sumunod, ito ang aking anak na engineer. Lumabas yung anak na 8 years old. Sumunod, ito yung aking anak na doktor. Lumabas yung 6 years old. Yung pala, maliliit pa. Kaya lang, yun ang kanyang declaration. Yun ang kanyang declaration sa kanyang mga anak. So, alam niyo po, yung mga batang yun nagsilaki at it happened, nangyari po, no, yung declaration ng kanyang magulang. Kasi there's power doon sa mga salita. Kapag lagi mong sinasabihan ng anak mo, tatanga-tanga ka naman di ba? BO ka naman, di ba? Ang tamad-tamad. Puro negative yung sinasabi mo. Batuga. Di ba yung mga word ganun, di ba, sinasabi ngayon? Alam niyo po, nangyayari po yun. Kasi yun ang naririnig lagi at nailalagay sa isipan niya. Kaya ganun ang nangyayari. Okay? Kaya ingatan po natin yung mga salitain po natin. Okay? Gawin po nating
blessing, no? Declare blessing. Hope, no, sa kanila. Okay, next. Sabi doon, ang mabubuting pananalita, sabi sa Efeso 4:29, nakapagpapalakas sa iba. Amen? Anong gusto niyong marinig? Negative o positive? Di ba? Gusto ko positive kasi mas nabibless ako. Pag negative, nakakapanghina. Di ba? So, merong pagpapalakas sa mga salita po natin. Okay? Kahit nga minsan sabihin pa lang, uy, ang ganda-ganda mo ngayon. Di ba? Anong gusto mong marinig? Ang ganda-ganda mo ngayon. Di ba? O baka ang gusto mong marinig ay iba. Di ba? So merong something na kapag sinabi mo na na-uplift, di ba, yung iyong kapatid sa Panginoon. Okay? So learn to speak positive words. No, words of blessing. Okay, next. Ang isang bahay ay hindi lang gawa sa hollow blocks at semento, kundi panalangin, tiyaga at pag-aaruga ng isang ina. Sabi po sa unang Pilipos 5:7, huwag po tayong magsawa sa pananalangin. Keep on praying. Mga nanay, panalangin lang ang susi ng lahat. Okay? Keep on praying. Kung may mga hindi pa tayong naliligtas na mga anak, marahil nasa sitwasyon pa sila na hindi pa sumusunod, keep on praying. At maging tayo, lagi tayong manalangin. May mga bagay kang inaasahan sa buhay mo as a tatay, bilang anak, na hindi mo pa nakakamit, manalangin. No? Tumawag lagi sa Panginoon. Kasi nga, powerful yung prayer. God is working. Kapag nagpipray po tayo, kumikilos ang kamay ng Panginoon upang yung iyong pinapanalangin ay katagpuin. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, nagpipray ka pa ba? Yes, of course. Oo, pray po tayo. Yan po ang ating, yan po ang nais ng Panginoon. Okay, next, last. Yay, last na si Pastora. Ang buhay ng ina ay nagbibigay inspirasyon. It empowers. No? Okay, sige na, pindot lang. Ang tunay na ina, hindi lang nag-aalaga, kundi nagpapalaya at nagtutulak sa anak na tuparin ang kanyang layunin sa buhay. Amen? So, hindi tayo nag-hold back, kundi we release them. Okay? Kahit na minsan, hindi mo maintindihan, you release your son and daughter. And sa pag-release nyo, merong kalakip na panalangin. Lord, let your will be done sa buhay ng mga anak ko. Okay, sa anak ko ito. Nung ako po'y nagpaalam sa nanay ko na magpo-full-time sa ministry, magre-resign sa trabaho, during our time, 1980s, pag sinabing magpo-full-time ka sa trabaho, ay sa ministry, magre-resign ka sa trabaho. 1980s, panganay ako, working, tinawag ako ng Lord na sa full-time. Kasi wala na akong joy sa pag-work. Ako po ay nag-work sa SM Shumart. We've got it all for you. Nag-work po ako SM Makati during that time. Okay? Sa dami-dami po nang nag-apply, kasi yung amin pong company is t-shirt siya. Sa SM Makati, mataas po ang kanilang requirements. Hindi basta makapagpasok yung brand namin ng promodizer. Kasi may requirements. Kailangan matangkad. Medyo matangkad naman ako. Lalo na pag nag-heels pa. Check. Maganda. Okay. Tapos, ang pinakamahalaga, magandang mag-makeup. Hindi pa check yan. During my time, hindi pa po ako marunong mag-makeup. Hindi ako marunong mag-ayos. Meron lang po akong isang auntie
na siya ay nagtatrabaho sa makeup, sa cosmetics. So yun po ang nag-makeup sa akin. Kaya nung nag-apply po ako sa SM, tanggap agad. Pero kinabukasan, nung bumalik na ako, kasi isang makeup lang naman yun kasi nag-apply ako sa trabaho. Kinabukasan, hindi na ako marunong mag-makeup. Pagbalik ko doon, sabi nung aking manager, parang ikaw ba yung nag-apply kahapon? Sabi ko, yes ma'am. Bakit iba na itsura mo ngayon? Nasaan na yung mga makeup mo? Sabi ko, ma'am, hindi ako nag-makeup na, nagpa-makeup lang ako. Sabi niya, okay, bumalik ka uli sa locker room, mag-makeup ka. Pagdating ko sa locker room, namumroblema ako dahil di nga ako marunong mag-makeup. Buti na lang, mababait yung mga kasamahan ko dun sa locker room. Sabi nila, first time mo, yes. Tinulungan nila ako, sila nag-makeup sa akin. So, to make the story short, natuto akong mag-makeup, no? Dahil dun sa work. So, ano ba yun? Yun, nag-full time ako sa ministry, nag-resign ako sa trabaho kasi may calling ako kay Lord. Pero alam nyo, si Lord tumutugon. Pag kinausap nyo talaga ang Panginoon, tumutugon. Sabi ko, Lord, sige po, magpo-full time ako. Una, payagan ako ng nanay ko. Pangalawa, mag-raise up po kayo ng papalit sa akin sa pagpo-provide, pagtulong sa pamilya. And then, Lord, mag-open kayo ng ministry kung saan ako maglilingkod. Kasi alam naman, magpo-full time ako, saan ako maglilingkod, Lord? Anong gagawin ko? Alam niyo po lahat ng yun, tinugon ng Panginoon. Nag-resign ako sa trabaho, pumayag si nanay. Nag-fasting pa ako noon, ha? Nag-fasting ako, sabi ni mother, kahit na masama ang loob, okay na, sige. Malaki ka na, may sapat ka ng isip, at yan naman ay sa Panginoon, go. Pangalawa, nag-pray ako na may mag-provide, provision. Ni-raise up ni Lord si Sister Dang. During that time, buhay pa, Sister Dang. Biglang nagbukas ang company nila, yung bang nag-apply siya, natanggap siya. Papunta ng Japan. Nung panahon na yun, uso pa yung mga Japayuki. No? So, yun ang kanyang work na entertainer. Pangatlo, ay ministry. Nagbukas ang pioneering sa Valenzuela. Kailangan ng volunteer worker. So, nag-volunteer ako doon. Alam niyo po, nung panahon namin, pag ikaw ay nag-full-time, walang sweldo, walang sahod, walang allowance. Paano ako nakakapunta ng Valenzuela pa uwi ng bahay? By faith po yun. Sabi ko, Lord, wala akong pera, papaano? May time, nagpipreach kami sa bus. Pag nagpreach ka sa bus, minsan di sinisingil nung konduktor. Okay na po ma'am, huwag na po kayo magbayad. Okay. Minsan naman may ginagamit ang Panginoon, Pentecostal handshake, may nag-aabot. No, may nag-aabot. Alam niyo po, na-survive ko yun sa biyaya ng Panginoon. Kung makikita ko yung journey, hindi ko po problema yung pera. Basta ang sabi ko lang, Lord, susunod ako sa'yo. And everything follows. Everything follows. Napakasimple lang, pero ganun ang kabutihan ng Panginoon. Personal na karanasan, si Lord ang bahala. Basta, ang sabi ko lang, Lord, ikaw ang bahala. At alam niyo po, lahat kinatagpo ng Panginoon. Yung pag-aasawa, hindi ko pinoproblema noon, pero hindi ko alam along the way, yung pala, kumikilos na si Lord doon. Kasi sumunod ako, kumikilos na ang Panginoon, at yun, one day, kami pala ni Pastor, nag-reveal si Lord sa kanya, nag-reveal din si Lord sa akin. Okay? Hanggang sa kami ay naging sa ministry. Yung pala, inihahanda na ako ng Panginoon, inihahanda na siya ni Lord para sa greater ministry ng Lord sa buhay namin. Amen? So, yun po yun. So, maging inspirasyon tayo. Ang pananampalataya ni Timoteo ay nag-ugat sa kanyang lola na si Loida at ina na si Eunice. Tingnan mo si Timoteo. Nakita niya yung pananampalataya ng lola niya at nakita niya yung pananampalataya ng nanay niya, kaya siya ay naging pastor, Timoteo. No? Naging mangangaral ng salita ng Panginoon. Kapag seryoso ka sa iyong pagsunod sa Panginoon, yung mga nasa paligid mo, makikita nila yan eh. At merong buhay na maaapektuhan. Basta gawin mo lang yung pinagagawa ni Lord sa'yo, lakaran mo lang yung pinagagawa ng Panginoon sa'yo,
makikita mo yung paligid mo, merong paglago. May paglago. Basta't mag-start sa'yo. Nung ako po'y naging mananampalataya, ako ang una na nakakilala sa buong pamilya namin. Of course, ako ang una, ako ang persecuted. Alam nila, Sister Pang yan. Palayasin ako sa bahay. Dahil anong oras na akong umuwi, late na. Dahil galing ako sa Bible study, naka-impake na yung gamit ko. Papalayasin ako. Sabi ko, no Lord, hindi ako aalis. Okay? Sa biyaya ng Panginoon, buong pamilya nakakilala na ngayon at si Mother ay nakakilala na sa Panginoon. Amen? Pero kung alam nyo kung paano nagsimula, no, si nanay, nakikipagtagaan pa yan sa area C. Dahil sa toma-toma, malakas umiinom yun, di ba? Pero ang laki na po ng pagbabago, ginawa ng Lord. Talagang walang imposible sa Lord. Basta't sumunod ka, magpatuloy ka, everything follows. May mga tao maapektuhan, babaguhin. Simula sa pamilya mo, and then sa paligid mo. Amen? Maging encourager ang ating buhay. Merong nakatingin sa'yo. Sabi mo nga sa sarili mo, may nakatingin sa akin. Yes, may nakatingin sa'yo. Okay? Nung ako'y naging mananampalataya, yun laging iniisip ko, Lord, ayokong maging stumbling block sa mga taong nasa paligid ko. Yung bang papasok na sa kaharian dahil nakita ka, biglang uurong. Hindi na, nagbago ang isip. Ayokong maging ganon. Sabi ko, Lord, maging encourager ako na, sige, pasok. Maging pagpapala ang buhay ko. Okay? So nawa yun ang panalangin natin. Huwag kang matakot mangusap ng destiny sa kapwa mo. Baka ang simpleng salita mo ay magbukas ng pintuan para sa susunod na lingkod ng Diyos. We're praying sa church na ito. Sabi ko nga, inihahanda na ng Panginoon kasi marami po tayong planong buksan, but we're praying for workers na magsasabing, yes, Lord, dahil tinawag mo ako, tutugon ako sa iyo. Si Lord po ang tumatawag, pero sa atin po ang pagtugon. Pag tayo'y tumugon, tayo din po ang magbe-benefit nun. Pero kung hindi, sa iyo yun, no? Ikaw at sa Panginoon yun. Okay? So tumatawag lang ang Lord at meron nagsasabing, yes, Lord. Hanggang ngayon, tumatawag pa rin ang Panginoon. No? Na meron at merong mga lugar na dapat pang abutin ng mabuting balita ng kaligtasan. Okay, next na. Si Hana ay nanalangin at inialay si Samuel sa Diyos. Nagbunga ito ng propetang nagbago ng bansa. Alam natin, Samuel, si Hana, baog, pero nung nag-pray siya, kinagtagpo ng Panginoon at yung naging bunga ng kanyang panalangin ay si Samuel. No? Si Samuel na naglingkod sa Panginoon at ginamit bilang propeta. Okay? So, di ko alam, baka merong pinaaabot si Lord sa iyo, merong ipinaglilihi sa puso mo na itong taong ito, aabutin ko para sa Panginoon. Yung pala, yun yung gagamitin ni Lord para mas marami pa ang mabago. Kasi iba-iba tayo ng ministry. Merong tinawag para abutin ang iilan, may tinawag para abutin ang marami. Si Andrew, one by one. One by one ang kanyang ministry. Evangelism, one by one. Si Peter, maramihan, lambat. Lambat, pag nangaral siya, maraming harvest, no? Isang lambat. So, iba-iba yung binigay ni Lord ng kakayahan. Pero ano pa man yan, just remain faithful sa Panginoon at yung gantimpala ng yung pagiging tapat sa Panginoon, kakamtan mo yan. No, kakamtan mo yan. Amen? Next na. Okay, conclusion. Ngayong Mother's Day, tayo'y magpaalalahanan. Lahat tayo ay may tungkuling palakasin, patibayin, at bigyang lakas ang isa't isa. Meron tayong responsibilidad sa isa't isa. Hindi tayo lone ranger. Hindi tayo nag-iisa. Bawat isa sa atin ay may responsibilidad para magpalakasan sa isa't isa. Amen? Gaya ng ginagawa ng isang ina araw-araw, ganito rin ang dapat maging puso ng isang Kristiyano. Amen?
Di ba, everyday mga nanay, nak, kamusta ka na? Hello, nak. So, ganun din po tayo. Magkumustahan sa isa't isa. Okay, next. Hamon, challenges. Okay. Huwag maliitin ang inyong epekto, kayong mga tagapagtayo ng henerasyon. May impact ang buhay mo. Amen? Yung maliit na impact na yan, gano'n man yung kaliit, mayroon pa ring impact para sa pagbabago ng henerasyong ito. Amen? Remain faithful to your faith in God. Amen? Manatiling tapat. Lahat ng biyembro, gamitin natin ang araw na ito upang magpalakas, magpatibay, magpalaya ng kapwa, gaya ng ginawa ng ating mga espiritual na ina sa atin. Amen? So lahat po tayo, merong ginamit ang Diyos sa buhay natin upang tayo po ay makakilala sa Panginoon. Hindi ko alam kung sino ang ginamit ni Lord sa inyo, pero I know may ginamit si Lord upang kayo'y abutin. Alam niyo po ang ginamit ni Lord sa akin? Isang kapatiran din doon sa mall. Pero hindi na po sa SM. Kasi from SM Makati, na-transfer po ako sa Isitan Cubao. Ang Isitan Cubao, siya yung pinakamalaking Isitan noon, no, sa Cubao. Tapos, kasi doon pala malapit yung church. Alam niyo po, ang ginagawa niya, pag break time niya, umiikot siya doon sa mga sales lady. Tapos, kinukumusta niya. Kamusta ka? Ganyan, nakikipagkilala siya. Tapos, sabi niya, pwede ka ba ma-invite sa church? Ganon. Ako noon, ay hindi ko pa alam yung mga ganyan. Pero one time, in-invite niya ako kasi mahilig akong manood ng sine. Sino mahilig manood ng sine? Yun ang aking bisyo nung ako'y dalaga. Mahilig akong manood ng movie. No? Kasi hindi pa naman uso noon ang mga Netflix. Wala pang Netflix noon. Napakasimple lang ng buhay namin noon. Movie. Ang movie pa noon, want to sawa ka manood. Pag pumasok ka, kahit na ilang ulit kang manood, ngayon pag pumasok ka, kailangan oras na 2 to 3 lang. Ay, 2 to 4, ganun lang. Pagkatapos ng lalabas ka na. Noon hindi. Pag pumasok ka ng halimbawa nagbukas ng alas 9, kahit naggabi ka na umuwi, kahit na ilang ulit mong panoorin yung pelikula, walang problema sa iyo. Walang problema sa kanila. Okay? So ganoon, no, yung aking hobby. Kaya nung ako in-invite sa movie, sa church, no? Sabi, yung palabas nila ay sa church lang pinapalabas yon. Sabi ko, sige, pupuntahan ko yan. Yung pala, ang palabas ay Blessed Hope. Patungkol kay Jesus. No? So, natuwa naman ako at habang nanonood ako talagang nag-speak sa akin ng Panginoon doon sa palabas. Yun yung aking time na makakilala sa Panginoon. Merong burden sa puso ko na gustong pagaanin ng Panginoon. At yun nga, yung come to me all of you who are heavenly laden. Sa susunod ko na ikikwento yung buhay ko. Kung paano. Pero doon nakakilala ako sa Lord. Tumanggap ako sa Panginoon. Ang pagtanggap ko sa Panginoon dahil mahiyain nga ako nung nag-altar call, hindi po ako pumunta sa harapan. Nasa upuan lang po ako. No? O sino sa inyo gustong tumanggap sa Lord? O di sabi ko, yes Lord. Hindi pa ako nagtaas ng kamay. So sabi lang, sumunod sa maikling panalangin. So nagpray ako sa upuan. Pero after ko mag-pray, pinatayo yung mga nag-pray, tumayo lang ako doon sa upuan, di man ako lumapit sa harapan. Pero habang nagpipray, alam niyo po ang pakiramdam ko, para akong binuhusan ng isang balding tubig na may yelo. At after kong maranasan yon, hindi na po ako mapigil sa iyak ng iyak. Parang something na mayroong bukal na talaga yung luha ko hindi mapigil. At natapos po yung gawain na ang mata ko mugtuna. Mugtuna. So I feel the presence of God at merong release sa buhay ko na mula noon, nung oras na yon, nagkaroon na ako ng uhaw para kilalanin ang Panginoon. Bumalik sa gawain, dumalo sa gawain, makinig ng salita ng Diyos, magbasa ng Bible kasi bawat sinasabi niya, hinahanap ko sa Bible. Bawat sinasabi ni Pastor, hinahanap ko.
At kapag may tanong ako, pag duwalo ako ng Bible study, hindi ko pa natatanong, nasasagot na ni Lord. No? Doon sa pangangaral. Kaya ganun ang buhay ko ng paglago sa Panginoon. Amen? So, hayaan natin na tayo din ay maging spiritual mother sa iba. Amen? Meron ka na bang inabot sa Panginoon? May inaalagaan ka na ba sa Lord? So, dapat maging matured tayo. Maliban na mag-alaga tayo, hindi tayo magiging matured na isang Kristiyano. Okay? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa amin pong napag-aralan sa linggong ito na ang katangian po ng mga nanay ay ipinakita ninyo upang kami din po na mga mananampalataya ay magkaroon ng ganoong katangian para din po sa iba. Salamat o Diyos sa inyo pong dakilang pagmamahal sa amin na ang naisin po ninyo magpatuloy po kami sa paglago sa pananampalataya, maging ilaw at asin po kami, saan man kami naroroon. Magkaroon ng tunay na transformation ng aming buhay. Hindi lamang po kami maging Sunday goer, kundi Lord, dumating ang panahon na kami rin po ay tutugon sa panawagan po ninyo ng paglilingkod. Kung kailan po yon, kayo lamang po ang nakakaalam at naroon din po yung aming pagtugon, Panginoon, kung kailan po kami handa ng tumugon, O Diyos. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isang naririto as we celebrate the Mother's Day celebration. Help us to remember, Lord, your faithfulness sa buhay po ng aming mga ina at maging sa amin, Lord, salamat sa pagbibigay po ninyo ng mga nanay po sa amin na nag-aruga, nag-alaga po sa amin. Tulungan niyo po kaming to appreciate them, Lord, habang sila'y buhay pa at habang may pagkakataon pa kami ma-appreciate namin sila, Panginoon. Sapagkat mayroon pong pagpapala sa paggalang sa mga magulang, Panginoon. Ito po yung utos ninyo na may kalakip po na pangako. Buhay na sagana at buhay na punong-puno ng pagpapala, Panginoon. Thank you, Father. And Lord, tulungan niyo po kami bilang miyembro ng Promised Life of Jesus Christ Church, Panginoon. Na ngayon po ay inihahanda niyo kami na mag-mother, Panginoon. Hindi lamang po doon sa Tanay Rizal, kundi doon pa sa lugar na bubuksan ninyo. Tulungan niyo po kami na maging responsible mother, Lord God. At doon sa mga kaluluwa na dinadala niyo po sa amin, Lord, tulungan niyo kami maging malakas upang sila po ay alagaan, gabayan hanggang sa lumago, mag-matured. At kung may mga kahinaan kami, Panginoon, Lord, kayo ang aming kalakasan. Pangako niyo, O Diyos, na kapag kami lumapit sa inyo, Panginoon, humingi ng lakas, nariyan kayo upang kami palakasin, Panginoon. At kayo rin po ang aming great provider. Hindi po kami mag-aalala sapagkat nariyan po ang inyong pagpapala sa amin. Bigyan niyo po kami ng patuloy na karunungan, O Diyos, at ng kagalakan sa puso. Thank you, Father. I-bless niyo po ang bawat pamilya na naririto, ang mga nanay na naririto, pagpalain niyo ang kanilang buhay. Ano man yung mga sitwasyon nila, ano man yung mga pinagdadaanan nila, Lord, alam niyo po lahat ng iyon. And I declare strength, I declare healing, kung may mga sakit at karamdaman, and Lord, I declare provision, Panginoon. Hallelujah. Lalo na po yung mga single mother, O Lord God. Hallelujah. Be with them, Lord. Kayo ang maging gabay at kalakasan po nila, Panginoon. Maraming salamat. Uphold us with your love, O God. Sapagkat sabi nga po ninyo, kailanman hindi niyo po kami kalilimutan. Hallelujah. Sapagkat nag-alay kayo ng inyong buhay para po sa amin. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. We bless you and we honor you. Lahat ng papuri at pagsamba ay sa inyo po lamang namin ibinibigay sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.